Isang video clip na pilit na ikinubli ng BBC ang hindi inaasahang kumawala at nagdulot ng matinding pagkamangha sa buong mundo. Dahil sa isang tropical storm, si Eleanor Webb, isang senior producer ng BBC, ay napilitang ma-stranded sa Maynila sa loob ng 48 oras. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isa lamang walang kuwentang layover sa mapa. Ngunit sa oras na mag-alas 4 ng madaling araw, habang siya ay nasa isang eskinita sa Tondo at nasaksihan ang isang pangyayari gamit ang kanyang sariling mga mata, wala siyang ibang pagpipilian kundi kunin ang kanyang kamera at itala ito. Hindi ito posible. Isa ba itong setup? Ang raw footage na ito, na itinuring na walang halaga ng matataas na ehekutibo ng BBC, ay tumanggap ng standing ovation na tumagal ng 12 minuto at 23 segundo sa Venice International Film Festival. Isang senior judge ang labis na nagsalita. Gumagawa ako ng pelikula sa loob ng 50 taon, ngunit ngayon ko lang nakita ang ganito kadalisay na liwanag ng sangkatauhan. Sa loob ng 48 na oras na iyon, ano nga ba ang nakunan niya? Ang nakakagulat na katotohanan na nagdulot ng kahihiyan sa BBC, ngunit nagpakilala sa Pilipinas, sa mundo, sa bagong paraan. Nagsisimula na ang kwento. Ako si Eleanor Webb, isang documentary filmmaker ng BBC. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin sa komento kung saan ka nanonood sa mundo at huwag kalimutang mag-subscribe dahil ayaw mong mapalampas ang balita bukas. Sa totoo lang, hindi ko kailanman binigyan ng pansin ang Pilipinas kahit kaunti. Ang proyekto ko ay tungkol sa kinabukasan ng mga megacity ng Asya. Ang mga lugar na balak kong kunan ay ang Tokyo, Beijing at Singapore, tungkol naman sa Pilipinas. Wala ito sa listahan ng aking mga pagpipilian. Dahil lamang sa naubos ang tiket ng direktang lipad mula Tokyo patungong Beijing, napilitan akong mag-transit sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Maghihintay lang ng 3 oras, magpahinga sa lounge, at matatapos din, iyon ang naisip ko noon. Umalis ako sa Tokyo nang walang pag-aalala. Ang pagkuha ng pelikula sa Japan ay perpekto. Ang kaayusan ng Shibuya Crossing, ang pagiging on-time ng Shinkansen, ang karangyaan sa mga kalye ng Ginza lahat ay ayon sa aking inaasahan. Ang tunay na maunlad na bansa sa Asya ay ang Japan. Pala, sabi ko sa sarili ko na may pagmamalaki. Kaya, nang dumating ako sa Naya, wala akong nararamdamang anumang katuwaan. Naiisip ko na may pagmamaliit, ito ay isa lamang airport na ginaya lang sa Japan. Ngunit, sa sandaling iyon, ang anunsyo na parang kidlat ay umalingaw-ngaw. Dahil sa epekto ng tropical storm, lahat ng international flights ay sinuspinde sa loob ng 48 oras. 48 oras. Dali-dali akong tumakbo sa counter ng eroplano na may matinding pagkataranta. Wala na bang ibang paraan? Mayroon akong napakahalagang appointment sa Beijing. Humihingi po kami ng paumanhin, ma'am. Para sa kaligtasan, ito lamang po ang tanging desisyon. Magbibigay po kami sa inyo ng libreng akomodasyon sa hotel sa lungsod. Ito na ang pinakamasamang sitwasyon. Kailangan kong mag-aksaya ng 48 oras ng aking mahalagang oras sa isang napaka-ordinaryong layover. Sa bus mula sa airport patungo sa lungsod, halos sumabog ang inis sa loob ko. Bakit kailangang dumaan pa sa Pilipinas? Sapat na ang footage sa Tokyo. Isang babae na nakaupo sa tabi ko ay tila napansin ang aking pagkadismaya. Maingat siyang nagsalita. Hello po, ako po si Gilda. Kayo po ba si producer Eleanor mula sa BBC? Nagtrabaho po kasi ako dati sa London at ngayon lang po ako nakabalik sa Pilipinas. Kung kailangan niyo po ng anumang tulong, sabihin lang po ninyo. Ayos lang po, salamat. Mananatili lang po ako sa hotel. Malamig kong putol sa usapan. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gilda at hindi na siya nagsalita pa. Nang dumating ako sa hotel, ang aking kalooban ay nasa pinakamasamang kalagayan. Ang kailangang manatili sa ganitong uri ng second-tier city sa loob ng 2 buong araw iyon ay isang pagpapahirap. Ang aking kayabangan at prejudice noon ay malalim na nakaugat. Hindi ko alam na sa loob ng ilang oras, ang pagmamataas na iyon ay tuluyan ng mawawasak. Ibinato ko ang aking maleta sa silid at agad na tumawag sa headquarters ng BBC. Mr. Gel, ako ito, si Eleanor. Anong nangyari? Hindi maganda ang boses mo. Na-stranded ako sa Pilipinas. Pilipinas? Anong ginagawa mo roon? May bagyo, Mr. Gel. Kinansela ang mga flight. Kailangang maghintay ng 48 oras. Haha, isipin mo na lang na nagbabakasyon ka.
Wala namang maganda sa Pilipinas para kunan ng pelikula. Anyway, ang walang pakialam na tono ni Mr. Jel Bingley, ang aking boss, ay lalong nagpatibay sa aking paniniwala na ang Pilipinas ay isang lugar na walang gaanong halaga. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng aberya ang wifi ng hotel. Ano ba naman ito? Kahit internet signal ay hindi stable. Tumawag ako sa front desk. Ipinaliwanag nila na ito ay pansamantalang aberya dahil sa bagyo. Kailangan ko pa sanang maghanda ng interview data sa Beijing. Nang walang internet, pakiramdam ko ay kinakapos ako sa hininga. Sa huli, nagpasya akong lumabas. Kahit papaano, may wifi siguro ang mga coffee shop sa paligid. Paglabas ko pa lang ng hotel, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin. Na-miss ko ang London, napabuntong hininga ako at naglakad ng walang direksyon. Ngunit may isang kakaibang bagay na nangyari. Kahit na alas, 4 ng madaling araw na, marami pa ring tao sa kalye. At ang mahalaga, napakaraming babae ang naglalakad sa gabi. Mukha silang kalmado at komportable, isang bagay na halos imposible sa London. Anong nangyayari? Bakit ganoon kaligtas dito sa gabi? Sa paghahanap ko ng coffee shop, hindi sinasadya akong huminto sa isang jeepney stop. Isang jeepney na may ruta sa gabi ang dahan-dahang huminto. Dahil sa isang sandali ng pagtataka, sumakay ako sa sasakyan. At sa loob ng jeepney na iyon, ang prejudice na matagal nang nakatanim sa aking puso ay nagsimulang gumuho ng matindi sa unang pagkakataon. Pag-akyat ko pa lang, nakita ko na ang isang kakaibang eksena. Isang matandang lalaki ang magbabayad ng fare niya, ngunit ang card reader ay tumunog ng tik-tik na nangangahulugang hindi sapat ang pera sa card. Ay, nakalimutan kong mag-load, sabi ng matanda na nahihiya. Sa sandaling iyon, ang binata na nasa likuran niya ay kinuha ang sarili niyang card at natural na tinap ito para sa matanda. Lolo, ako na po ang bahala. Hindi iho, babayaran kita ng cash pagbaba ko. Wag na po lolo, maliit na bagay lang po. Umupo na lang po kayo. Ang mas ikinagulat ko ay ang reaksyon ng ibang mga pasahero. Walang tumingin sa kanila ng may kakaibang tingin, na para bang ang lahat ay normal. Kung sa London ito nangyari, ang ganitong bagay ay magiging sentro ng atensyon ng buong bus. Umalis ang jeepney at lumitaw ang isa pang eksena. Isang buntis na babae ang sumakay. Halos agad-agad, 3 tao ang tumayo ng sabay-sabay, nag-uunahan sa pagbibigay ng upuan. Dito po kayo umupo, ma'am. Hindi, dito po, mas matibay. Ngumiti ang buntis at umupo sa pinakamalapit na upuan. Ang mga nagbigay naman ng upuan ay ngumiti rin pabalik. Sa tapat ko, may nakaupong isang binata na may kapansanan sa paningin. Nang malapit na ang stop na bababaan niya, ang babae na nakaupo sa tabi niya ay marahan siyang tinapik sa balikat. Susunod na stop na po. Maraming salamat po. Sa simula, inakala kong magkakilala sila, ngunit nang obserbahan ko ng maigi, natuklasan kong sila ay ganap na mga estranghero. Ang nakita at narinig ko sa jeepney, na iyon ay parang isang maliit na bato na inihagis sa tahimik na lawa ng prejudice sa aking puso, na nagdulot ng pagkalat ng alon. Sa unang pagkakataon, itinala ko ang aking mga obserbasyon tungkol sa lugar na ito sa aking kuwaderno. Kalaunan, nalaman ko na hindi ito isang pambihirang pangyayari, kundi ito ay pang-araw-araw na buhay. Ang disiplina dito ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng CCTV sa lahat ng sulok o sa mahigpit na batas, kundi ito ay ang kabutihang loob at civic consciousness na malalim na nakaugat sa puso ng mga mamamayan. Pagbalik ko sa hotel room, bumalik na ang wifi. Ngunit hindi ko binuksan ang interview data para sa Beijing. Sa halip, sinimulan kong balikan ang mga kuwento na naranasan ko kagabi. Bakit sila tumutulong sa mga estranghero nang walang inaasahang kapalit? Ano ang nagtutulak sa kanila? Sa sandaling iyon, nakatanggap ako ng text message mula kay Gilda. Eleanor, kung libre ka bukas, maaari ba kitang isama sa tour sa Maynila? Mayroon ka pa namang isang araw na natitira. Sa una, balak kong tumanggi, ngunit ang mga larawan na nakita ko kagabi ay umiikot pa rin sa aking isipan. Sige po, anong oras po tayo magkikita? Mga 10:00 ng madaling araw, okay lang po ba? Gusto ko po sana kayong dalhin sa isang napaka-espesyal na lugar. 5:00 ng umaga? Ano ang espesyal sa oras na iyon? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Sa loob ng 15 taon sa London, naglakbay ako sa buong mundo upang kumuha ng documentary, ngunit wala akong karanasan na katulad nito. Walang nakakaalam sa presensiya ng kamera, walang umaasa ng anumang kapalit.
Ang mga tao ay nagtutulungan ng natural lamang. Ito ba ang Pilipinas? Sa labas ng bintana ang Maynila, alas 2 ng umaga ay maliwanag pa rin. Ang mga convenience store ay bukas, 24 oras. Ang mga delivery rider ay tumatakbo sa gitna ng ulan nang walang tigil. Bigla akong napagtanto na ang London, pagsapit ng alas 10 ng gabi, ay nagiging isang natutulog na lungsod. Ngunit ang Maynila ay ang lungsod na hindi natutulog. Hindi, upang maging mas tumpak, ito ay isang lungsod na nag-aalagaan sa isa't isa hanggang sa mag-umaga. Alas 4:00 ng madaling araw, umalis ako sa hotel ayon sa usapan. Ang hangin ay maalinsangan pa rin, ngunit may isang kakaibang bagong pakiramdam sa aking puso. Hindi na inis, kundi isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Si Gilda ay nasa meeting point na. Handa na ba? Mula ngayon, ang makikita mo ay hindi mo kailanman matatagpuan sa mga tourist guidebook. Ito ang tunay na Maynila. Ngumiti siya. Tumango ako. Naglakad kami sa isang makipot na iskinita sa Tondo. Pagpasok pa lang, parang naglakbay na kami sa oras. Walang matataas na gusali tulad sa Makati. Mayroon lamang mga lumang karatula ng tindahan, mga pintuan na bakal na nagbabalat na ang pintura, at mga sementadong kalsada na basag. Sa hangin, may amoy ng dampness na hinaluan ng mahinang amoy ng insenso. Ito ba ang espesyal na lugar na sinasabi mo? Hindi sinagot ni Gilda ang tanong ko, ngunit itinuro niya ang isang bahagi ng eskinita. Doon, may isang maliit na karinderya na may nakasabit na lumang karatula na nagsasabing Karinderya ni Lola Celia. Ang mainit at madilaw na liwanag ay sumisikat sa dilim bago sumikat ang araw. Alas 10 ng umaga, ngunit maliwanag na ang ilaw sa loob ng karinderya. Ang mainit na singaw ay lumalabas mula sa pinto. Pumasok tayo. Sa sandaling itulak ko ang pinto ng karinderya, ang eksena sa harap ko ay nagpahinto sa akin. Isang lola na mukhang lampas 70 anyos ang nakatayo sa harap ng isang malaking kaldero ng sabaw. Ang makapal na sabaw ay kumukulo. Isang batang lalaki na mukhang 10 taong gulang lamang ang tahimik na nagpupunas ng mga mangkok. Ay, Junjun, dumating na pala kayo. Tumingala si Lola Celia. Ang mukha niya na puno ng mga wrinkles ay napalamutian ng ngiti. Ito ang kaibigan ni Junjun. Galing pa sa Inglaterra. Wow, galing pa sa malayo. Importanteng bisita pala. Sige, umupo na kayo. Igagawa ko kayo ng mainit na lugaw. Hindi nag-aksaya ng oras si Lola Celia. Nagbigay siya sa akin ng isang mainit na mangkok ng lugaw. Ang batang lalaki na ang pangalan ay Leo ay nahihiyang nag-abot sa akin ng chopsticks. Inaalagaan lang po ni Lola si Leo, bulong ni Gilda sa aking tainga. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng problema ang pamilya niya, kaya kinupkop siya ni Lola Celia. Mukhang narinig ito ng bata, ngunit ngumiti lang siya ng masigla at nagsabing, ayos lang po, may lola na po ako, sapat na. Tiningnan ko si Lola Celia, gamit ang mga matang puno ng pagmamahal, hinaplos niya ang ulo ni Leo. Agad kong nalaman na ang malalim na ugnayan sa pagitan nila ay mas malaki pa kaysa sa ugnayan ng dugo. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto. Isang grupo ng mga binata na nakasuot ng uniforme ng rider ang pumasok. Ang lamig pa rin ng madaling araw ay dumikit sa kanilang katawan. Lola, nandito na po kami. Ay, sigurado akong pagod kayo. Sige, pasok, upo na. Malapit na ang lugaw. At ang eksena na nangyari pagkatapos ay tuluyang winasak ang paniniwala na binuo ko sa loob ng 30 taon. Nang matapos kumain ang mga binata at tumayo na upang magbayad, iwinagayway ni Lola Celia ang kanyang kamay. Wag na, buong gabi kayong nagpapakahirap sa paghahanap buhay. Ako na ang bahala. Kayo ang nagpapanatili sa kabutihang loob sa lungsod na ito sa gabi. Ang isang rider ay tila nahihiya at nagpumilit na magbayad. Lola, hindi po pwedeng kumain kami ng libre araw-araw. Ano bang pinagsasabi mo? Buong gabi kayong tumatakbo sa ulan at hangin. Alam ko na. Ano ba naman ang isang mangkok ng lugaw? Kumain kayo ng busog para may lakas kayong lumaban. Proud na sinabi ni Leo sa akin. Ang lola ko po ang pinakamahusay. Sabi niya, hanggat bukas, ang karinderya na ito, lahat ng nagtatrabaho, ng husto sa gabi, ay dapat mayroong mainit na sabaw na makakain dito palagi. Pabulong akong nagtanong kay Gilda, ganito ba araw-araw? Opo, matatag niyang sinagot. 365 araw, walang tigil. Ito ang kabutihang loob ng mga Pilipino.
Hindi ito nakasulat sa anumang batas, ngunit ito ay isang puwersa na mas malakas pa kaysa sa batas. Ito ang pinakamainit na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Pagkatapos, pumasok din ang 2 o 3 basurero na nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Hindi rin sila nagbayad. Ang isa sa mga lalaki ay tahimik na kinuha ang walis at nilinis ang mga dahon sa harap ng karinderya. Dito, ang pera ay tila nawalan na ng orihinal na kahulugan. Ang isang mas matanda at mas mahalagang halaga ay tahimik na umaagos sa pagitan nila. Ako, nasanay na mag-analisa ng lahat ng bagay gamit ang data at profit, ay hindi makapagsalita sa sandaling iyon. Nakatayo ako, pinapanood ang mga basurero at rider na nakaupo at nakikipag-usap kay Lola Celia na para bang isang pamilya. Ang ordinaryong mangkok ng lugaw ngayon ay tila isang banal na liwanag na tumagos sa pader ng kayabangan at prejudice sa aking puso. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang nakita ko sa jeepney kagabi ay hindi nagkataon, kundi ito ay ang malalim na ugat at tunay na init na nasa dugo ng mga tao sa isla na ito. Hindi lang ito isang nakakaantig na kuwento, kundi ito ay isang lakas na malalim na nakaugat sa lipunan. Kailangan kong itala ito. Ang ideyang ito ay tumakbo sa aking katawan na parang kuryente. Hindi ko na inisip pa ang etiketa. Dali-dali akong nagpaalam kay Lola Celia at Gilda at tumakbo pabalik sa hotel upang kunin ang aking professional camera. Ang proyekto ng BBC at ang utos ni Mr. Jel ay itinapon ko na lahat sa sandaling iyon. May mas malaking misyon na nagtutulak sa akin. Tumawag ako kay Gilda. Gilda, maaari mo ba akong tulungan? Gusto kong kunan ng pelikula ang lahat ng nakita ko. Tumahimik ang kabilang linya sandali at pagkatapos ay sumagot siya sa isang matatag na boses. Hinihintay ko na po na sabihin niyo iyan. Ngunit habang kami ay babalik na sana sa tondo, biglang lumabas ang video call ni Mr. Jel. Ang mukha niya ay puno ng labis na pagkadismaya. Eleanor, anong kalokohan ang ginagawa mo? Na-inform ako na hindi ka sumakay sa flight pabalik ayon sa schedule. Mr. Jel, nakakita ako ng isang kamangha-manghang kwento sa Pilipinas. Mas malalim ito kaysa sa anumang paksa na itinakda natin. Sabi ko nang may kaba habang nagsha-share ng ilan sa mga street footage na kinunan ko. Kinunutan ng noo ni Mr. Jel. Ang mukha niya ay nagpakita ng hindi maitatagong paghamak. Ito ba ang sinasabi mong kamangha-mangha? Isang karinderya na malapit ng gumuho at isang grupo ng mahihirap na trabahador? Eleanor, ang proyekto natin ay tungkol sa kinabukasan ng Asya. Kailangan natin ng high technology, sentro ng pinansyal, simbolo ng kapangyarihan, hindi ang murang estetika ng kahirapan. Kahirapan? Ang kanyang salita ay parang karayom na tumusok sa aking puso ng napakalakas. Mr. Jel, lubusan kang nagkakamali. Ang nakikita mo ay ang panlabas na balat, ngunit ang nakikita ko ay isang ganap na naiibang puwersa, tumaas ang boses ko nang hindi ko namamalayan. Alam mo ba na ang lungsod na tinatawag mong walang halaga ay isang mahalagang base ng pagmamanupaktura sa mundo, isang sentro ng medikal na umaakit ng mga tao mula sa buong mundo, isang malaking pinagmumulan ng kita sa turismo at ang kusina ng mundo na nag-export ng pagkain upang pakainin ang milyon-milyong tao? Hindi ito isang second-tier country, kundi ito ay isang mahalagang puwersa na kailangang igalang ng mundo. Namutla si Mr. Jel. Mukha siyang gustong makipagtalo, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Ang kapangyarihan na iniisip mong mahalaga ay mga skyscraper at aircraft carrier. Ngunit ang tunay na kapangyarihan na nakita ko sa 2 araw na ito ay ang mga ordinaryong tao tulad ni Lola Celia na nagtatayo ng tiwala sa lipunan at isang matibay na ugnayan araw-araw. Kapag naganap ang kalamidad, hindi sila naghihintay sa gobyerno, kundi nagtitipon sila upang tulungan ang isa't isa. Ang kapangyarihan ng sektor ng sibilyan na nagmumula sa grassroots, iyon ang matibay at hindi masisirang balwarte nila. Tahimik ang kabilang linya. Sa huli, nagsalita si Mr. Jel sa isang malamig na tono. Nababaliw ka na, Eleanor. Na-brainwash ka na ng murang pagkaantig. Hindi ka na isang neutral na documentary maker. Ang ginagawa mo ay seryosong sumasalungat sa patakaran ng proyekto. Eleanor Wibb, you're fired. Nawala ang linya. Nakatitig ako sa madilim na screen. Ang boses na you're fired ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. 15 taon ng pagpupursige. 15 taon ng pagsisikap sa sandaling ito, naglaho na. Kumalat ang lamig sa aking likod. Ngunit nang yumuko ako at tumingin sa kamera sa aking kamay,
at naisip ang mainit ng ngiti ni Lola Celia at ang inosenteng tingin ni Leo, natagpuan kong wala akong pinagsisisihan. Maaari akong mawalan ng trabaho at makakahanap ng bago, ngunit ang pagkawala ng kwento na magbabago sa pananaw ng mundo iyon ay isang pagsisisi habang buhay. Agad akong tumawag kay Gilda. Ang boses ko ay nanginginig dahil sa kaba, ngunit ang tono ko ay hindi kapanipaniwalang matatag. Gilda, na-fired ako. Ngunit mayroon pa akong halos 24 oras. Dadalhin mo ba ako upang makita pa ang tunay na mukha ng lungsod na ito? Tumahimik ang kabilang linya sa loob ng 2 segundo bago sumagot siya sa isang malinaw at mainit na boses. Siyempre, Eleanor, dadalhin kita upang makita ang pinakamagandang tanawin ng Pilipinas. Ang tanawin na wala sa bundok o sa dagat, kundi nasa mismong mga tao. Dinala niya ako sa isang suburban area ng Maynila na naapektuhan ng bagyo. Ang eksena sa harap ko ay nakalulungkot. Ang mga puno ay nakahandusay. Ang kalsada ay puno ng putik. Ang mga kasangkapan na binaha ay nakatambak. Sa hangin may amoy ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pinsala, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng asul na t-shirt at puting pantalon. Isang grupo ng mga boluntaryo ang tahimik at epektibong naglilinis ng lugar pagkatapos ng kalamidad. Marami sila, ngunit ang kanilang pagkilos ay maayos. Walang sigawan, walang utos, mayroon lamang tahimik na pag-unawa sa isa't isa. Sila ay mga boluntaryo mula sa isa sa pinakamalaking pundasyon sa Pilipinas. Ang lens ng aking kamera ay nagsimulang kumuha ng larawan. Sa pamamagitan ng instinto, nakita ko ang isang babaeng boluntaryo na nakaluhod sa maputik na sahig, nag-aabot ng isang mangkok ng mainit na lugaw sa isang lola na nasa shock pa rin at inaaliw siya ng may pagmamahal. Nakita ko ang ilang lalaking boluntaryo na lumusong sa tubig. Tinutulungan ang mga residente na ilipat ang mga gamit na maaari pang gamitin. Walang bakas ng pagod sa kanilang mga mukha kahit kaunti. Ang pinakanakapagpabago sa akin ay ang interaksyon sa pagitan nila at ng mga biktima. Hindi lamang sila nagbibigay ng mga bagay-bagay, kundi sa halip, kadalasan ay umuupo lang sila ng tahimik, hinahawakan ang kamay ng mga biktima, nakikinig sa kanilang takot at pagkawala. Ito ay comfort na lampas sa anumang salita. Sa pamamagitan ng interpreter ni Gilda, in-interview ko ang isang boluntaryo na nagbibigay ng school supplies sa mga bata. Tinanong ko siya kung ano ang nagtutulak sa kanila upang maging isa sa mga unang dumating. Ngumiti siya at sumagot. Ang nagtatag ng pundasyon ay nagturo sa amin na ang pagtulong sa mga biktima ay dapat magsimula sa pagpapagaling ng kaluluwa. Kaya, hindi lang kami nagbibigay ng mga bagay, kundi ang mas mahalaga ay ang pagpapagaling ng isip. Ang pinsala sa material ay unti-unting maaayos, ngunit ang sugat sa puso ay kailangang pakinggan at pagalingin. Nagdagdag si Gilda sa tabi ko. Ito po ang kalinga ng Bayan Foundation, isa sa pinakamalaking charitable organization sa Pilipinas at isa sa mahalagang puwersa ng humanitarianism sa mundo. Ang kanilang mga yapak ay lumabas na sa 12-dosenang bansa sa buong mundo. Ang pinakanakakamangha ay, ilang dekada na ang nakalipas, ang Pilipinas mismo ay tumatanggap ng tulong mula sa internasyonal na komunidad. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng puwersa ng sektor ng sibilyan, tulad ng pundasyong ito at marami pang iba, ang Pilipinas ay naging isang mahalagang humanitarian aid provider sa mundo. Inabot niya sa akin ang kanyang telepono upang tingnan ang isang balita. Tingnan mo po ito. Sa APEC Economic Cooperation Forum, ang bilang ng mga proyekto na sinusuportahan ng Pilipinas ay mas marami pa kaysa sa ilang malalaking bansa sa G20. Ito ang pagbabago mula sa pagiging tagatanggap tungo sa pagiging tagapagbigay. Ito ang paraan ng mga tao sa lupain na ito na nagbabayad balik sa mundo. Tiningnan ko ang imahe sa lens ng kamera. Ang boluntaryo na malumanay na pinupunasan ang luha ng isang umiiyak na bata. Agad-agad, tumulo ang luha ko. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang karinderya ni Lola Celia ay hindi isang hiwalay na espesyal na kaso. Ang walang inaasahang kapalit na pag-aalay at ang malalim na empathy ay bahagi ng DNA ng lipunan sa lupaing ito. Maaari itong lumabas bilang isang mainit na mangkok ng lugaw sa isang malalim na eskinita ng tondo sa gabi. At maaari rin itong magtipon bilang isang malaki at malumanay na puwersa ng pagliligtas kapag naganap ang kalamidad. Ito ang malumanay na kapangyarihan na mas matibay pa kaysa sa bakal at may penetration force na mas malakas pa kaysa sa missile
At ako ay napakasuwerte dahil ako ay naging saksi sa lahat ng ito. Ang aking 48 oras na pagka-stranded ay malapit nang matapos. Pagbalik ko sa hotel, tiningnan ko ang raw footage na puno ng puwersa sa kamera. Ang mga estranghero sa jeepney sa gabi, ang init sa karinderya ni Lola Celia, ang mga larawan ng mga voluntaryo. Ang mga larawang ito ay parang jigsaw puzzle na bumubuo ng larawan ng Pilipinas na hindi ko kailanman naisip. Alam kong ito ay isang kuwento na kailangang ikuwento, ngunit limitado ang oras. Mayroon na lamang akong wala pang 12 oras para sa initial editing ng mag-isa, imposibleng matapos. Habang ako ay walang pag-asa, nag-alok si Gilda ng isang matapang na ideya. Bakit hindi natin hilingin kay Leo na tumulong? Leo? Ang batang lalaki na tumutulong sa karinderya? Nag-alinlangan ako ng kaunti. Marunong ba siyang mag-edit? Ang pangarap niya po ay maging isang direktor. Madalas siyang gumagamit ng cellphone para kumuha ng video at natuto siyang mag-edit sa internet. Pumunta kami sa karinderya ni Lola Celia nang may kaunting pag-asa. Nang ipakita ko sa kanya ang footage sa camera, ang mga mata niya ay agad na kumislap. Ang ganoong kislap ay ang kislap ng isang creator na nakatuklas ng kayamanan. Ate, maaari po ba akong mag-try? Pagkaraan ng ilang oras, ang hotel room ay naging temporary editing room namin. Ang husay ni Leo ay lampas sa aking inaasahan. Wala siyang professional equipment, gumamit lang siya ng isang lumang laptop, ngunit ang kanyang talento sa pag-edit at storytelling ay nagpabilib sa akin, isang BBC producer na may 15 taong karanasan. Ang bilis sa visual, ang kakayahan na kumuha ng emosyon ito ay tunay na natural. Nag-alok siya ng isang editing idea na nagpatango sa akin. Ate, tingnan mo. Kung ang kamay ni Lola na may wrinkles na nagluluto ng lugaw sa mainit na sabaw ay ikat natin at isasalitan sa kamay ng batang rider na nagpapaandar ng motor sa ulan zoom. Lalabas ang imahe sa screen. Isang pares ng kamay ang nagbibigay ng init. Ang isa namang pares ng kamay ang nagpupursige para sa buhay. Pareho silang mahalagang bahagi na nagtutulak sa lungsod na ito sa gabi. Ang simple ngunit makapangyarihang edit ay lumikha ng isang malaking emosyonal na epekto. Leo, isa kang genius. Purihin ko siya ng taos puso. Nahihiya siyang ngumiti. Hindi po ate. Si Lola po ang nagturo sa akin. Sabi niya, lahat ng taong nabubuhay ng may intensyon ay karapat-dapat na tratuhin ng may malumanay na pagmamahal. Sa tulong ng pagsasalin ni Gilda, ang kamangha-manghang pag-edit ni Leo at ang aking voice-over, ang short documentary na may haba na 12 minuto ay natapos sa huling sandali bago umalis ang eroplano. Pinangalanan namin itong Maynila, ang lungsod na hindi nakikita. Pagbalik ko sa London, wala akong trabaho. Sinira ni Mr. Gel ang reputasyon ko sa industriya. Walang mainstream media ang gustong kumuha sa akin. Ako ay naging persona non grata. Sa pinakawalang pag-asa kong sandali, ang tanging mayroon ako ay ang short documentary na natapos ko sa Maynila. Sa isang napakaliit na pag-asa, ipinadala ko ang Maynila, ang lungsod na hindi nakikita sa Venice International Film Festival. Ito ay isang nakababaliw na pagkilos, tulad ng paghahagis ng bato sa karagatan. Hindi ko kailanman inasahan na makakatanggap ng sagot. Ilang linggo ang lumipas, habang ako ay halos sumuko na at naghahanda na sanang ibenta ang aking equipment upang maghanap ng ordinaryong trabaho. Isang email mula sa Italy ang lumabas sa aking mailbox. Mahal na Miss Eleanor Wibb, masaya po kaming ipinapaalam sa inyo na ang inyong obra, Maynila, ang lungsod na hindi nakikita, ay napili upang lumahok sa kompetisyon sa kategorya ng documentary ng Venice International Film Festival. Binasa ko ang liham ng paulit-ulit ng 10 beses. Binasa ko ang bawat letra hanggang sa lumabo ang aking paningin dahil sa luha na gawa natin. Ang kwento ni Lola Celia, ang pangarap ni Leo, ang malumanay ngunit matibay na puwersa ng Pilipinas, malapit na itong makita ng mundo. Bago ako maglakbay patungong Venice, lumipad akong muli patungong Maynila upang magpasalamat sa kanila ng personal. Nang marinig ni Lola Celia, nalalahok kami sa isang film festival sa malayong lugar, hindi niya lubos na naintindihan kung ano iyon, ngunit nagpumilit siyang magbigay sa akin ng isang mabigat na kahon ng kakanin bago ako umalis. Kainin mo ito sa biyahe, nak. Hindi masarap ang pagkain sa eroplano. Gamit ang kamay na nagluto ng lugaw sa loob ng ilang dekada, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Huwag kang magpasalamat sa akin, nak.
Ikaw ang nagpadinig sa mundo ng boses ng mga ordinaryong tao na tulad namin. Sa eroplano papuntang Venice, binuksan ko ang kahon ng kakanin. Ang pamilyar na amoy ay dumating sa aking ilong. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang walang ulap na kalangitan. Alam sa pagkakataong ito, hindi na ako naglalakbay bilang isang producer ng BBC. Ako ay isang messenger na nagdadala ng hindi nakikitang kaluluwa ng isang lungsod patungo sa mata ng mundo. Ang kapaligiran sa Lido Island sa Venice ay puno ng karangyaan at sining. Ang lahat ng sulok ay puno ng sikat na artista na nakasuot ng evening gown at reporter na may dalang mahahabang lens. Sa isang kaganapan na puno ng bituin, ako, na isa lamang independent producer na pinaalis sa BBC, na dumalo sa kaganapan na may isang kamera at isang pusong puno ng determinasyon, ay mukhang hindi bagay doon. Ang puso ko ay puno ng kawalan ng katiyakan. Napakasimple ng pelikula ko, masyadong tahimik. May epekto kaya ito dito? Isang araw bago ang aktual na screening, sa welcome party ng organizer, ang taong ayaw kong makita ay lumitaw. Si Mr. Jel Bingley. May hawak siyang champagne glass at naglakad sa gitna ng maraming tao. Ang mukha niya ay puno pa rin ng dating pagmamataas. Eleanor, hindi ko inakalang maglalakas loob ka pa na pumunta dito. Bakit hindi? Tinitigan ko siya sa mata. May huling pagkakataon ka pa, bumulong siya. Ang kanyang tono ay puno ng banta. Ikansela mo ang screening at humingi ka ng tawad sa publiko. Aminin mo na nag-imbento ka ng kwento at nag-over-exaggerate ka para kumuha ng simpatiya. Kung hindi, ipapaliwanag sa iyo ng legal team ng BBC kung kanino ang copyright ng footage na ginamit mo nang walang pahintulot. Ang footage na sinasabi mo ay kinunan ko gamit ang sarili kong oras at passion matapos mo akong tanggalin sa trabaho ng hindi makatarungan. Hindi mo ako mababantaan, Mr. Jel? Napaka-inosente mo. Tumawa siya ng may panunuya. Iniisip mo ba na ang industriyang ito ay pinapatakbo ng passion? Ibaban ka ng tuluyan. Wala nang maniniwala sa iyo. Ang kanyang mga salita ay parang yelo na tumusok sa akin ngunit hindi ako umatras dahil alam kong sa likuran ko ay nakatayo si Lola Celia, si Leo, ang mga voluntaryo na nag-aalay sa gitna ng bagyo. Hindi ako lumalaban para sa sarili ko. Sa araw ng screening, ang sinehan na may 500 upuan ay puno. Nakita ko ang ilang senior critic mula sa mga malalaking media sa Europa na nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mukha na tila nakita na ang lahat ng bagay ay lalong nagpakaba sa akin. Namatay ang ilaw. Nagsimula ang pelikula. Ang unang eksena ay ang mga kamay ni Lola Celia na puno ng wrinkles na mabilis na nagluluto ng lugaw sa mainit na singaw. Ang buong sinehan ay tahimik. Lahat ay naaakit ng simple ngunit puno ng buhay na imaheng iyon. Nang lumabas ang eksena kung saan binayaran ng binata ang fare ng matanda at nagunahan ang mga tao sa pagbibigay ng upuan sa buntis, nagsimula ang mahinang bulungan sa mga manonood. Isang Italian reporter ang sumulat sa kanyang notebook, "Mamma mia, totoo ba ito?" At nang ikat ang imahe sa eksena kung saan pinapagaling ng mga voluntaryo ang kaluluwa ng mga biktima, ang kapaligiran sa sinehan ay tila huminto. Walang emotional background music, mayroon lamang tunog ng hangin, ulan, at ang malumanay na aliw ng mga voluntaryo. Nakita ko ang isang French critic na sikat sa kanyang pagiging kritikal na lihim na kumuha ng panyo upang punasan ang kanyang luha. Sa kalagitnaan ng pelikula, ang video call sa pagitan ko at ni Mr. Jel ay ipinakita ng totoo. Nang sabihin niya na ang Pilipinas ay isa lamang second-tier country, isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa mga manonood. Ang tawang iyon ay puno ng pagkakaba at panunuya sa sarili. Dahil siguro, bago sila pumasok sa sinehan, marami sa kanilang puso ay may katulad na prejudice. Ang dulo ng pelikula ay ang imahe ni Lola Celia na tumingin sa aking kamera at nagsalita sa pinakasimpleng tono. "Hindi naman kami espesyal, Nak. Ginagawa lang namin ang dapat gawin ng tao. Kapag nakakita ng nahihirapan, tulungan. Kapag nakakita ng nagugutom, pakainin." Ano ba ang espesyal doon? Nakapagtataka. Hindi ko alam kung kailan. Pero ang ordinaryong bagay ay naging espesyal na pala sa mundong ito. Dahan-dahang dumilim ang imahe. Nagtapos ang pelikula. Ang sinehan ay tahimik sa loob ng 3 segundo na nagpatigil sa aking puso. Ang 3 segundong iyon ay mas matagal pa kaysa sa anumang sandali sa aking buhay. Pagkatapos, ang katahimikan ay sinira. Ang chairman ng judging committee, isang respetadong British director, ay dahan-dahang tumayo.
Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hindi siya lumingon, kundi humarap siya sa screen at nagsalita sa nanginginig na boses. Gumagawa ako ng pelikula sa loob ng 50 taon. Ngunit ngayon ko lang nakita ang ganito kadalisay at nakakaantig na liwanag ng sangkatauhan. Nang matapos ang kanyang pagsasalita, nagsimula siyang pumalakpak, parang isang senyal. Tumayo ang judge na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos ay ang pangatlong hilera, ang pang-apat na hilera. Sa loob ng 10 segundo, lahat ng 500 manonood sa sinehan ay tumayo ng sabay-sabay. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang bagyo, parang tunog ng kulog na tumama sa aking mga tainga at tumama sa aking kaluluwa. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. Walang senyal na humihina ang palakpakan, marami ang naiiyak. Pumalakpak sila na parabang hindi lang para sa isang pelikula, kundi para sa kabutihan na matagal na nilang pinaniniwalaan ngunit nakalimutan na. Hinawakan ni Leo ang aking braso ng mahigpit dahil sa kaba. Ate, naintindihan nila. 10 minuto ang lumipas. Ang palakpakan ay patuloy na umalingaw-ngaw. Sinubukan ng host na umakyat sa entablado upang kontrolin ang sitwasyon, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa palakpakan. Sa huli, ipinakita ng festival staff ang oras sa screen. 10 minuto at 23 segundo ang pinakamahabang standing ovation sa kasaysayan ng Venice Film Festival sa kategorya ng documentary. Sa gabi ng awards announcement, nang basahin ng presenter ang pangalan ng nagwagi para sa Best Documentary Maynila, ang lungsod na hindi nakikita, ang isip ko ay blanko. Naglakad ako sa entablado na parang tuliro, kasama sina Leo at Gilda na tumutulong sa akin. Hawak ko ang mabigat na tropeo ng Golden Lion. Tiningnan ko ang mga mukha ng daan-daang manonood na puno ng sinseridad sa ibaba. Nagsalita ako ng taos puso. Ang parangal na ito ay hindi sa akin. Ito ay kay Lola Celia, na nagluto ng lugaw para sa mga estranghero sa gabi ng Tondo. Ito ay sa batang lalaki na nangangarap na maging isang direktor at nagturo sa akin na tingnan ang kwento gamit ang puso. Ito ay sa mga voluntaryo na gumamit ng malumanay na pagmamahal upang pagalingin ang mga sugat pagkatapos ng bagyo. At ito ay sa lahat ng Pilipino, sa lupaing ito na tahimik na ginagawang mas maganda ang mundong ito gamit ang kabutihan. Hindi ako isang direktor. Ako ay isang mapalad na messenger. Salamat sa inyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ipadala ang pinakamainit na love letter na ito mula sa Pilipinas sa buong mundo. Ang tagumpay sa Venice ay parang isang bato na inihagis sa lawa ng opinyon ng mundo. Ang ripple effect ay mas malawak at mas malalim kaysa sa naisip ko. Sa loob ng magdamag, ang Maynila, ang lungsod na hindi nakikita, ay naging sentro ng atensyon ng media sa buong mundo. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nangyari sa larangan ng internasyonal na politika. Marahil ay nagising ang pelikulang ito sa internasyonal na komunidad upang maging mas empathetic at maunawaan ang posisyon ng Pilipinas. Sa General Assembly ng United Nations noong taong iyon, ang suporta mula sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw ng mas malakas at mas malinaw kaysa dati. Isang lider ng kaalyadong bansa ang nagsalita tungkol sa dokumentary ng may pagkaantig. Nakita namin ang tunay na kaluluwa ng isang bansa sa pamamagitan ng isang dokumentary. Ang isang bansa na mainit, matatag, at may kontribusyon sa mundo ay hindi dapat kalimutan sa labas ng pintuan ng internasyonal na pamilya. Hindi ko kailanman inakala na ang aking personal na paglalakbay na nagsimula sa isang 48 oras na aksidente ay makasisira sa matigas na pader ng internasyonal na politikal na katotohanan. Kahit na isang maliit na bitak lamang, ito ay puno ng pag-asa. Pagkaraan ng isang taon, nagpasya ako sa isang bagay na nagulat kahit sa sarili ko. Ibinenta ko ang aking apartment sa London, dinala ang lahat ng aking gamit, at ang kamera na nagpabago sa aking buhay, lumipat ako sa Pilipinas. Ang Maynila City Council ay nagbigay sa akin ng titulong Honorary Citizen. Ngunit para sa akin, ang tunay na pakiramdam ng pagiging kabilang ay nagmula sa pagbalik sa pamilyar na eskinita sa Tondo. Ang karinderya ni Lola Celia ay naging isang pandaigdigang tourist spot. Ang mga turista mula sa iba't ibang bansa ay naglalakbay upang makita ang maalamat na lola at tikman ang mangkok ng lugaw na puno ng kabutihang loob. Ngunit ang core ng karinderya ay hindi nagbago. Ang mainit na singaw ay patuloy na umaalpas. Si Lola Celia, nang makita ako, ay parabang nakita ang kanyang apong babae na umuwi mula sa malayong lugar.
Ngumiti siya at hinila ako upang umupo. Bumalik ka na, nak? Nagugutom ka ba? Ang mga rider at basurero sa gabi ay regular pa rin na customer. Nakikipag-usap sila sa mga dayuhang turista gamit ang sign language ng may pagmamalaki. Oo, totoo lahat iyon sa pelikula. Ang lola namin ang pinakamahusay. Ngayon, nakakapagsalita na ako ng simpleng Filipino. Sinabi ko kay Lola Celia, "Lola, para po sa akin, ang Maynila ay hindi na lang po isang layover." Ang kanyang mga matang may wrinkles ay kumislap. At ano na ngayon? Sinagot ko ng may intensyon, bawat salita. Ito po ay isang simula, ang simula ng lahat ng magagandang bagay. Masayang ngumiti si Lola Celia. Si Leo ngayon ay isang outstanding student sa isang film institute sa Paris. Naghahanda siyang gumawa ng kanyang unang full-length film. Ang script ay ang kwento ni Lola Celia at ng karinderya. Sabi niya, ipagpapatuloy niya ang init na ito sa mas magandang anyo ng sining. Ngayon, nakaupo pa rin ako sa isang sulok ng karinderya. Itinatala ang lahat ng kwentong ito gamit ang mga letra. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nag-uumaga na. Unti-unting nagigising ang lungsod. Ang dati kong nakita bilang walang halagang pang-araw-araw na buhay, ngayon sa aking mata, ay ang pinakamakinang na pundasyon na bumubuo sa dakilang kaluluwa ng lungsod na ito. Tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ng isang bansa ay wala sa laki ng teritoryo o sa bilang ng sandata. Hindi rin ito nasa puwersa ng teknolohiya na maaaring magpagalaw sa mundo. Ang tunay na kadakilaan ng isang bansa ay nasa pinakasimple ngunit pinakamatibay na kabutihang loob sa puso ng mga tao. Iyon ay ang generosity sa pagtap ng fare para sa isang estranghero sa jeepney sa gabi. Iyon ay ang compassion sa pagpapagaling ng mga sugat ng mga biktima pagkatapos ng bagyo. Iyon ay ang init sa pagbukas ng ilaw at paghahanda ng isang mangkok ng lugaw, naghihintay para sa mga umuuwi ng gabi sa malalim na eskinita. Ito ang lungsod na tumatakbo 24 oras, ngunit ang tunay na nagpapatakbo dito ay hindi ang malamig na kapitalismo, kundi ang mainit na puso ng mga tao. Ako si Eleanor Webb. Ang 48 oras na aksidente ay nagpatuklas sa akin ng nakatagong katotohanan ng lupaing ito at pinili kong gamitin ang natitirang buhay ko upang ikuwento ang kanilang mga kwento. Nagtapos na ba ang kwento? Hindi pa. Hanggat maliwanag ang ilaw sa karinderya ni Lola Celia, hanggat nag-aalagaan ng mga tao sa lupaing ito sa isa't isa, ang kuwentong ito ay hindi kailanman magtatapos. Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kuwentong ito, paki-like, subscribe, at share upang makita ng mundo ang mas maraming ordinaryo ngunit dakilang bayani ng Pilipinas na nakatago sa paligid natin.